Mr. Taguba, you likewise mentioned in your affidavit, Polong Duterte, Yes, Your Honor. you did, and Manscarpio. Yes, Your Honor. Can you please enlighten us? Why did you mention these two names in your affidavit? Are you convicted already? Convicted? Yes, Your Honor. I see. May we know ilang taon po ba naging sentensya nyo? Sinintensyahan po ako ng life. Oh Lord. Life sentence. And that is equivalent to 20 years and 1 day to 40 years. Tama, Honorable Flores? How old are you, Mr. Taguba? 33 na po. 33. How long have you been in prison? 6 years. 6 years. Ibig sabihin, nag-umpisa ka makulong 27 years old. Yes, Your Honor. Tama. And if we can bring back those days, anong gagawin mo to be able to avoid this very sad fate that you're going through right now? Siguro hindi ko na pinasok sana tong ano. Sana sa iba ka na lang nagtrabaho, ano? Opo. Pero, Is that your honest belief? Sana sa iba ka na lang nagtrabaho? yes. At You are so young. tsaka very unfair yung nangyari talaga sa na-convict ako na ganito. Okay, let us hear you. Why are you saying that this is very unfair? Unang-una, lokohan lang yung kaso. Nung nag-imbestiga sa NBI, preliminary investigation, lahat po ng dinaanan ng kargamento, kinasuhan. So hanggang sa pinakataas, hanggang sa pinakababa. So ang kaso sa amin is conspiracy. Pero nagawa nila ng paraan na pwedeng conspiracy nga siya, pero patatanggal yung mga matataas na tao tulad nila Commissioner Fildon at kami may iwan. So inilaban namin sa korte yun na bakit ganon. Ang naging ano ko nang laman, partisipasyon is nagproseso ng dokumento at may tracking, nideliver dun yung container. So sabi ng korte, hindi kailangan na alam mo yung laman, no? Kasi mala prohibita. Okay? So, paano naman yung iba? Yung mga shipping lines, lahat-lahat, mga examiner. So, nagawa nila ng paraan, parang legal acrobatics, di ba? Na kabilang yung tamaan, na dapat hindi, no? So, pero ngayon, nilalabanan pa rin namin sila ng patas. So, Do you have a pending appeal? may apela po kami. It's with the Court of Appeals or the Supreme Court already? Motion po kami ng inhibit. Nung tinamaan po ako, nag-inhibit po kami doon sa judge. Tapos, para ibang judge yung mag-decide ng motion for reconsideration. So it's still with the Court of Origin, nasa Regional Trial Court pa rin. May Yes, sir. pending motion for reconsideration, tapos finailan nyo ng motion for inhibition yung presiding judge. Yes, Your Honor. In other words, you believe that you were not able to get a fair decision. Yes, During the very hearing. unfair. Oo. May we know, Mr. Taguba, who were originally indicted bago na-exclude yung sinasabi mo from the case? How many were you? Ilan kayo yung original na nakahabla? Napakarami po namin eh. Kasi naalala ko noon, nasa NBI pa kami, nag-representa doon sa preliminary investigation. Ang dami po namin nagbibigay ng affidavit. Nandoon po sila Commissioner Fildon, nandoon po sila Neil Estrella, Joel Pinawin. So, sabi ko nga, conspiracy, dapat lahat kami acquitted kung lahat. Kung acquit, kung ano naman, kung convict, di dapat convicted kami lahat.
Kasi ganun lahat ng dinaanan ng container. So, Ito nagawa bang- nila ng paraan na kami lang ang makasuhan. Mr. Taguba, ito bang sinasabi mo marami kami na hinabla? Were you represented by one lawyer only? Or you have different lawyers? Iba-ibang lawyer po. Iba-iba? Opo. Ibig sabihin yung defenses nyo, iba-iba din. Opo. Depende sa strategy ng mga lawyers na humawak sa inyo, no? Opo. And can you please name names of those who were included in the charge, the prominent ones? Sino po yung mga kilalang tao aside from Commissioner Faeldon na nasama doon sa habla? Hindi ko na po maalala lahat pero si Commissioner Faeldon yung pinaka tumatak sa akin noon. Tsaka sila Lil Estrella, tsaka si Joel Pinawin. These are all BOC officials? Yes, Your Honor. And upon conviction, sinong kasama mo na lang? Ako, si Irene, tsaka si Kenneth, tapos yung Budigero. So there were 4 of you Yes. who were convicted. Budigero, the tracker, the broker, and the other one is the facilitator of your document. Kasama ba si Irene? Yes, Your Honor. And all the BOC officials were excluded from the charge. Yes, Your Honor. At saka, tingin ko yun din yung dahilan. Kaya, siyempre pag lumalabas sa balita, laging customs broker Mark Taguba. So sa mga hindi nakakaintindi, siyempre pagka narinig mo yung customs, di may tinamaan na tatrabaho sa customs. So gumagana yung natin, justice system natin. Walang BOC official na nakasama. Wala kahit isa. All of you were private individuals. Yes, Your Honor. Who was able to apprehend this shipment? Sino pong nakahuli nito? Ang nakahuli nito, nakakatawa po kasi yung warehouse po, si Chen Julong, may-ari po noon, wala na po ata sa bansa kasi hindi po siya nakakulong, hindi po siya nakulong kailanman. Ang nanghuli po nito, sila Neil Estrella, sila Commissioner Faeldon, tsaka sila Joel Pinawin. Meron po silang litrato ni Chen Julong na parang body-body lang sila nung nag-raid sila doon. Hindi nila hinuli nung nag-raid sila doon. Yung si Chen Julong. Ang nangyari, tinuro kami kahit wala naman talagang pweba o ebidensya na magtuturo sa akin. So, ako ang nadiin. Sino si Kenneth Dong? Si Kenneth Dong po, yung isa sa kliyente ko po. Siya po yung sa akin nung mag-process ng container na yon, MCLU 600-1881. So if Kenneth Dong is the one who approached you to process the release of this container, who is the owner of that container? Siyempre nung unang pagkakaalam ko po si Kenneth Dong kasi nga siya yung kausap ko So, nung pumutok na po itong balita, nagkaroon ng raid sa Valenzuela, tsaka ako nalaman na, ayun nga, ang dami po lang layer. So, si Chen Julong, tapos may Manili pa, tapos kung ano-ano pa So, hindi ko alam talaga kung sinong may-ari nung container. Sinasabi niya si Manili. Si Manili naman may ibang tinuturo. Hindi ko alam kung kanino talaga yung container, ma'am. But you were saying that the shipment was seized during the time that it was already in the warehouse. Yes, Your Honor. Who owns the warehouse? Si Chen Julong. Mr. Taguba, you likewise mentioned in your affidavit, Polong Duterte. Yes, Your Honor. You did. And Manscarpio. Yes, Your Honor. Can you please enlighten us? Why did you mention these two names in your affidavit? Actually, Your Honor, ang nagme-mention naman yan, yung mga personalidad na sinabi ko, sila Tita Nani and sila Jack, na
ayun nga, si Pulong Duterte ang mag-aayos nung magbibigay ako ng pera sa kanila. Si Mans Carpio, nababanggit din nila kasi pupunta rin sa BOC, nag-aayos din ng mga alerts. So, sa kanila po galing yun. Wala naman akong dahilan para itong mga taong to, sila Paulo Duterte at si Mans Carpio. Nanggaling po yun kila Tita Nani sa Davao Group. Yung kay Small Abiliara rin po, half-truth yung sinabi niya. Hindi niya sinabi na niya na nakita kami. Pero hindi niya sinabi na kinuha niya yung 5 milyon at yun, sabi niya, dinala niya kay Pulong. Hindi niya sinabi yun. So, sinabi lang niya, tinanggihan ako. Wala pong katotohanan yun kinuha niya yung pera So, kaya nga nagkaroon ng green lane, kaya nga uniform lahat ng taxes So, siguro naman hindi mangyayari yun kung hindi totoo. Wala rin naman po akong kakayahan. Hindi naman po ako nagtatrabaho sa BOC. Hindi ko naman alam po yung kung anong ginagawa nila dyan sa computer para mangyari yun. So, wala po akong kakayahan kung ako lang po. So, ang akin lang, nagbigay ako dahil gusto ko lang makapagtrabaho. Your personal appreciation, Mr. Taguba, who among those several indicted ang naniniwala kang involved talaga dyan sa 604 kilogram of shabu contained in the metal cylinder? Do you believe that Commissioner Faeldon is involved? Wala po akong personal knowledge dun sa mga ganyan Kasi In other words, to this state, wala kang alam kung sino talagang may-ari. Wala po. Kasi nga po, yung pag-raid nila doon, kalokohan nga po Ni-raid nila, kinuha nila yung na-seize nila yung shabu, pero wala po silang kinasuhan. Yung warehouse, yung may-ari ng warehouse, hanggang ngayon, ewan kung nasa na siya, nasa China na raw o ano. But do you know for a fact that there were shabu which were seized during the time? Yes, sinabi kasi nabalitaan ko sa TV. So, tapos biglang tumawag sa akin si Kenneth Dong. Sabi niya, oy, may mga na-seize na shabu doon daw sa container na pinrocess natin yung nanggaling. So, syempre, nagulat ako. Tapos, ayun, yun na doon nagsimula yung yung problema. Mr. Taguba, I can feel your agony, and if the owner of that shipment is listening to you, would you like to give a message to him? Kahit hindi natin alam kung sino ang may-ari niyan, to this date, you lost already 6 years of your life. You're so young. You haven't lived your life to the fullest, and yet you are in that situation. Napakahirap po talaga. Kasi tingin ng mga tao sa akin, drug lord ako. Nung unang punta ko sa RDC, tinanong ko sa akin ng mga gumagawa nun dun, kung pwede ba ako mag-supply sa kanila. Sabi ko, wala po talaga akong kinalaman dyan. Ang hirap mo. Buti sana kung ginawa ko talaga Ang hirap po talaga. Kung meron man akong kasalanan, yun po yung sa TARA system. Totoo naman po lahat yun. Nagsabit po ako sa simula pa lang ng Senate hearing. Nag-cooperate na ako. Nag-request pa ako ng executive session. Binigyan pa ako ng Sergeant at Arms. Yung mga nilabas si Senator Lacson noon, hindi ko naman po kilala si Senator Lacson Sarili niyang investigasyon yun
mga nilabas siyang flowchart. Yun lang naman ang kasalanan ko. Di kasuhan nila ako tungkol doon. Pero hindi ako kailanman nagkaroon ng kahit anong kaso tungkol sa bribery. Kahit perjury nga lang, hindi nila ginawa eh. Siguro dahil takot sila. Palibasa, pinagte-text nila ako eh. Lahat ng text ko, binigay ko sa Senator Lacson. Pinaforensics pa niya sa Camp Crame. Meron pa akong certificate doon. Pero yung shabu, hindi ko po talaga ginawa yan. Hindi ko po gagawin yan kailanman. Mark, you mentioned in your affidavit that you applied to become a state witness. When was this? Nung na-mention ko po kasi si Pulong, dati, credible witness pa po ako eh. Para sa kanila. Bago-bago pa siya na-mention. So, nung na-mention ko siya, sa hindi inaasang pagkakataon dahil sa Congress yun, bata pa po ako, at sabi nyo nga, hindi ko naman alam i-handle yung situation na yun. So, nabanggit ko siya. Lahat ng pangaharas ginawa nila sa akin. Tinanggalan pa ako ni Senator Gordo ng Sergeant at Arms. Pagkatapos kong tuturo lahat ng mga taga-BOC na tumatanggap ng tara sa akin. So parang pinabayaan na niya ako para mamatay. So nag-request ako kay Attorney Fortune na pakisabi na lang na mag-press conference na humihingi ako ng tawad kay Vice Mayor noon na Pulong Duterte. So pagkatapos noon, so yun yung parang tingin ng tao na nag-recant ako, hindi nila alam yung totoong nangyari na grabing pangharas sa amin. Pati nanay ko balak nilang patayin. So, the day after yata nun, tumawag hindi ako nagkakamali, kinontak niya si Attorney Raymond Fortune, kinontak ni Senator Lacson para pumunta sa opisina niya sa BGC. Tapos nung nandun kami, tinanong niya ako bakit ginawa ko yun. Sinabi ko nga dahil nga puro nga mga death threat yung natatanggap ko. So, tapos tinanggalan pa ako Sergeant at Arms. Sabi niya sa akin, tutulungan niya mabalik yung Sergeant at Arms ko. At baka pwede rin mailagay akong state witness. So, naibalik yung Sergeant at Arms ko nun. Pero yung state witness, hinarang ni Senator Gordon. Kaya, ngayon, walang nakasuhan na customs, ako lang ang nakasuhan. Ang kinonvict nila sa akin na kaso, itong drugs na to, na wala talaga akong kinalaman. Yung mga bagay na may mga ebidensya, yung ginawa namin ng presentation ni Senator Lacson noon, yun yung mga taong walang kaso. Mga na-promote pa, narinig ko kay, dito, kay Jimmy. So, ganun yung naging justice dito sa Pilipinas. Yun nangyari sa amin. Is it not that the reason why your application for state witness was denied is because you recanted your statement against Pulong Duterte and Mans Carpio? Mr. Chair? Mr. Chairman, just an interjection, just full disclosure. Mr. Mark Taguba is a witness, one of the witnesses in my illegal drug smuggling case against Mr. Pulong Duterte and Small Abilera and the others. And right now, where is that pending, Senator? it's pending with the DOJ. It's still pending. It's due for preliminary investigation yet. Yes, ma'am. And as for his status as for the inclusion in the witness protection program, it's also pending, Mr. Chairman, and right now, I got word from his lawyer that
he is receiving threats right now from some people involved in the case, and that's why I'm going to plead on his behalf that he would be temporarily transferred into the detention facility of the House of Representatives, just so we can protect him, Mr. Chairman. Mr. Chairman. Anyway, Mr. Chairman, the manifestation of former Senator Trillanes with regards to the request. No, I also personally talked to Mark Taguba just a few minutes ago. Mr. Chairman, we will just discuss it on the admin matters. Thank you, Mr. Chairman. Liwanagin ko lang, Mr. Chair. Of course, you testified before the Senate, no? Where you implicated Pulong Duterte and Mans Carpio. That is your first testimony. In first testimony po sa Senate, Yeah. Tama ba? That is your first testimony. ang first testimony ko po sa Senate, yung TARA system po. Yeah. But when did you start implicating Pulong Duterte and Mans Carpio? Sa Congress na po yun. Congressional hearing po. Oh, so there was an investigation also with the HOR. Yes. Okay. And then, after experiencing all those harassments that you mentioned, you recanted what you said before the House of Representatives. Yes, Your Honor. Tama. So this will be your third. Third, And as far as the implication of Pulong Duterte and Mans Carpio are concerned, this is your third testimony. Your Honor, as far as I'm concerned, wala naman nagbago dito sa sinabi ko dito. Sa Yeah. iba. But there, you mentioned having recanted what you said in the first investigation because you're experiencing already a lot of harassments. Tama ba yun? Rika, wala po akong nirecant sa affidavit ko na kila Pulong Duterte po In ba? other words, your testimony has been similar to this since the HOR investigation until your application as state witness was denied. And Yes. up to this time that you're appearing before the Quad. Wala nagbabago. Wala pong nagbago, Your Honor. I understand. Mr. Chair, Mr. Chairman. Senator Trillanes. I was part of those who investigating in the Senate, and he during that press conference he just apologized to Pulong Duterte. He never recanted, and we clarified that in his next appearance in the Senate, Mr. Chairman, whether he's recanting anything from his earlier testimony. He replied in the negative, Mr. I have nothing further, Mr. Chair. Mr. Taguba, you likewise mentioned in your affidavit, Pulong Duterte, Yes, Your Honor. you did, and Mans Carpio. Yes, Your Honor. Can you please enlighten us? Why did you mention these two names in your affidavit? Are you convicted already? Convicted? Yes, Your Honor. I see. May we know ilang taon po ba naging sentensya nyo? Sinintensyahan po ako ng life. Oh Lord. Life sentence. And that is equivalent to 20 years and 1 day to 40 years. Tama, Honorable Flores? How old are you, Mr. Taguba? 33 na po. 33. How long have you been in prison? 6 years. 6 years. Ibig sabihin, nag-umpisa ka makulong 27 years old. Yes, Your Honor. Tama. And if we can bring back those days, anong gagawin mo to be able to avoid this very sad fate that you're going through right now? Siguro hindi ko na pinasok sana tong ano. Sana sa iba ka na lang nagtrabaho, ano? Opo. Is Pero, that your honest belief? Sana sa iba ka na lang nagtrabaho?
Yes. At You are so young. tsaka very unfair yung nangyari talaga sa na-convict ako na ganito. Okay, let us hear you. Why are you saying that this is very unfair? Unang-una, lokohan lang yung kaso. Nung nag-imbestiga sa NBI, preliminary investigation, lahat po ng dinaanan ng kargamento, kinasuhan. So hanggang sa pinakataas, hanggang sa pinakababa. So ang kaso sa amin is conspiracy. Pero nagawa nila ng paraan na pwedeng conspiracy nga siya pero patatanggal yung mga matataas na tao tulad nila Commissioner Faildon at kami may iwan. So inilaban namin sa korte yun na bakit ganon. Ang naging ano ko nang laman, partisipasyon is nagproseso ng dokumento at may tracking, nideliver dun yung container. So, sabi ng korte, hindi kailangan na alam mo yung laman, no? Kasi mala prohibita. Okay? So, paano naman yung iba? Yung mga shipping lines, lahat-lahat, mga examiner. So, nagawa nila ng paraan, parang legal acrobatics, di ba? Na kabilang yung tamaan na dapat hindi, no? So, pero ngayon, nilalabanan pa rin namin sila ng patas. So, Do you have a pending appeal? may apela po kami. It's with the Court of Appeals or the Supreme Court already? Motion po kami ng inhibit. Nung tinamaan po ako, nag-inhibit po kami do sa judge. Tapos, para ibang judge yung mag-decide ng motion for reconsideration. So it's still with the Court of Origin, nasa Regional Trial Court pa rin. May Yes, sir. pending motion for reconsideration. Tapos, finailan nyo ng motion for inhibition yung presiding judge. Yes, Your Honor. In other words, you believe that you were not able to get a fair decision. Yes, During the hearing. unfair. Oo. May we know, Mr. Taguba, who were originally indicted bago na-exclude yung sinasabi mo from the case? How many were you? Ilan kayo yung original na nakahabla? Napakarami po namin kasi naalala ko noon nasa NBI pa kami nagpresenta doon sa preliminary investigation. Ang dami po namin nagbibigay ng affidavit. Nandoon po sila Commissioner Faildon, nandoon po sila Neil Estrella, Joel Pinawin. So sabi ko nga conspiracy, dapat lahat kami acquitted kung lahat. Kung acquit, kung ano naman, kung convict, di dapat convicted kami lahat. Kasi ganun lahat ng dinaanan ng container. So, Ito nagawa bang- nila ng paraan na kami lang ang makasuhan. Mr. Taguba, ito bang sinasabi mo marami kami na hinabla? Were you represented by one lawyer only? Or you have different lawyers? Iba-ibang lawyer po. Iba-iba? Opo. Ibig sabihin yung defenses nyo, iba-iba din. Opo. Depende sa strategy ng mga lawyers na humawak sa inyo, no? Opo. And can you please name names of those who were included in the charge, the prominent ones? Sino po yung mga kilalang tao aside from Commissioner Faeldon na nasama doon sa habla? Hindi ko na po maalala lahat pero si Commissioner Faildon yung pinaka tumatak sa akin noon. Tsaka sila Neil Estrella, tsaka si Joel Pinawin. These are all BOC officials? Yes, Your Honor. And upon conviction, sinong kasama mo na lang? Ako, si Irene, tsaka si Kenneth, tapos yung Budigero. So there were 4 of you Yes. who were convicted. Budigero, the tracker, the broker, and the other one is the facilitator of your document. Kasama ba si Irene? Yes, Your Honor.
and all the BOC officials were excluded from the charge. Yes, Your Honor. At saka, tingin ko yun din yung dahilan. Kaya, siyempre, pag lumalabas sa balita, laging customs broker Mark Taguba. So, sa mga hindi nakakaintindi, siyempre, pagka narinig mo yung customs, di may tinamaan na tatrabaho sa customs. So, gumagana yung natin, justice system natin. Walang BOC official na nakasama. Wala, kahit isa. All of you were private individuals. Yes, Your Honor. Who was able to apprehend this shipment? Sino pong nakahuli nito? Ang nakahuli nito, nakakatawa po kasi yung warehouse po, si Chen Julong, may-ari po noon, wala na po ata sa bansa eh. Kasi hindi po siya nakakulong, hindi po siya nakulong kailanman. Ang nanghuli po nito, sila Neil Estrella, sila Commissioner Fildon, tsaka sila Joel Pinawin. Meron po silang litrato ni Chen Julong na parang body-body lang sila nung nag-raid sila doon. Hindi nila hinuli nung nag-raid sila doon. Yung si Chen Julong. Ang nangyari, tinuro kami kahit wala naman talagang pweba o ebidensya na magtuturo sa akin. So, ako ang nadiin. Sino si Kenneth Dong? Si Kenneth Dong po, yung isa sa kliyente ko po. Siya po yung sa akin nung mag-process ng container na yon, MCLU 600-1881. So if Kenneth Dong is the one who approached you to process the release of this container, who is the owner of that container? Siyempre nung unang pagkakaalam ko po si Kenneth Dong kasi nga siya yung kausap ko eh. So nung pumutok na po itong balita, nagkaroon ng raid sa Valenzuela, tsaka ako nalaman na ayun nga, ang dami po lang layer. So si Chen Julong, tapos may Manili pa, tapos kung ano-ano pa eh. So hindi ko alam talaga kung sinong may-ari nung container. Sinasabi niya si Manili. Si Manili naman may ibang tinuturo. Hindi ko alam kung kanino talaga yung container, ma'am. But you were saying that the shipment was seized during the time that it was already in the warehouse. Yes, Your Honor. Who owns the warehouse? Si Chen Julong. Mr. Taguba, you likewise mentioned in your affidavit, Polong Duterte? Yes, Your Honor. You did? And Manscarpio? Yes, Your Honor. Can you please enlighten us? Why did you mention these two names in your affidavit? Actually, Your Honor, ang nagme-mention naman yan, yung mga personalidad na sinabi ko, sila Tita Nani and sila Jack, na ayun nga, si Pulong Duterte ang mag-aayos nung magbibigay ako ng pera sa kanila. Si Manscarpio, nababanggit din nila kasi pupunta rin sa BOC, nag-aayos din ng mga alerts. So, sa kanila po galing yun. Wala naman akong dahilan para itong mga taong to, sila Paulo Duterte at si Manscarpio. Nanggaling po yun kila Tita Nani sa Davao Group. Yung kay Small Abellera rin po, half-truth yung sinabi niya. Hindi niya sinabi na niya na nakita kami. Pero hindi niya sinabi na kinuha niya yung 5 milyon at yun, sabi niya, dinala niya kay Pulong. Hindi niya sinabi yun. So, sinabi lang niya, tinanggihan ako. Wala pong katotohanan yun eh. Kinuha niya yung pera eh. So, kaya nga nagkaroon ng green lane. Kaya nga, uniform lahat ng taxes eh. So, siguro naman hindi mangyayari yun kung hindi totoo. Wala rin naman po akong kakayahan. Hindi naman po ako nagtatrabaho sa BOC. Hindi ko naman alam po yung kung anong ginagawa nila dyan sa computer para mangyari yun. So, wala po akong kakayahan kung ako lang po.
So, ang akin lang, nagbigay ako dahil gusto ko lang makapagtrabaho. Your personal appreciation, Mr. Taguba, who among those several indicted ang naniniwala kang involved talaga dyan sa 604 kilogram of shabu contained in the metal cylinder? Do you believe that Commissioner Faeldon is involved? Wala po akong personal knowledge dun sa mga ganyan eh. Kasi ang... In other words, to this state, wala kang alam kung sino talagang may-ari. Wala po. Kasi nga po, yung pag-raid nila doon, kalokohan nga po eh. Ni-raid nila, kinuha nila yung na-assist nila yung shabu, pero wala po silang kinasuhan. Yung warehouse, yung may-ari ng warehouse, hanggang ngayon, ewan kung nasa na siya, nasa China na raw o ano. But do you know for a fact that there were shabu which were seized during the time? Yes, sinabi kasi nabalitaan ko sa TV. So, tapos biglang tumawag sa akin si Kenneth Dong. Sabi niya, oy, may mga na-seize na shabu doon daw sa container na pinrocess natin yung nang galing. So, syempre, nagulat ako. Tapos, ayun, yun na doon nagsimula yung yung problema. Mr. Taguba, I can feel your agony, and if the owner of that shipment is listening to you, would you like to give a message to him? Oh. Kahit hindi natin alam kung sino ang may-ari niyan, to this date, you lost already 6 years of your life. You're so young. You haven't lived your life to the fullest, and yet you are in that situation. Napakahirap po talaga. Kasi tingin ng mga tao sa akin, drug lord ako. Nung unang punta ko sa RDC, tinanong ko sa akin ng mga gumagawa nun dun, kung pwede ba ako mag-supply sa kanila. Sabi ko, wala po talaga akong kinalaman dyan. Ang hirap mo. Buti sana kung ginawa ko talaga eh. Ang hirap po talaga. Kung meron man akong kasalanan, yun po yung sa TARA system. Totoo naman po lahat yun. Nagsabit po ako sa simula pa lang ng Senate hearing. Nag-cooperate na ako. Nag-request pa ako ng executive session. Binigyan pa ako ng Sergeant at Arms. Yung mga nilabas si Senator Lacson noon, hindi ko naman po kilala si Senator Lacson eh. Sarili niyang investigasyon yun eh. Mga nilabas siyang flowchart. Yun lang naman ang kasalanan ko. Di kasuhan nila ako tungkol doon. Pero hindi ako kailanman nagkaroon ng kahit anong kaso tungkol sa bribery. Kahit perjury nga lang, hindi nila ginawa eh. Siguro dahil takot sila. Palibasa, pinagte-text nila ako eh. Lahat ng text ko, binigay ko sa Senator Lacson. Pina-forensics pa niya sa Camp Crame. Meron pa akong certificate doon. Pero yung shabu, hindi ko po talaga ginawa yan. Hindi ko po gagawin yan kailanman. Mark, you mentioned in your affidavit that you applied to become a state witness. When was this? Nung na-mention ko po kasi si Pulong, dati, credible witness pa po ako eh. Para sa kanila. Bago-bago pa siya na-mention. So, nung na-mention ko siya, sa hindi inaasang pagkakataon dahil sa Congress yun, bata pa po ako at sabi nyo nga, hindi ko naman alam i-handle yung situation na yun. So, nabanggit ko siya. Lahat ng pangaharas ginawa nila sa akin. Tinanggalan pa ako ni Senator Gordo ng Sergeant at Arms. Pagkatapos kong pagtuturo lahat ng mga taga-BOC na tumatanggap ng TARA sa akin.
So parang pinabayaan na niya ako para mamatay. So nag-request ako kay Attorney Fortune na pakisabi na lang na mag-press conference na humihingi ako ng tawad kay Vice Mayor noon na Pulong Duterte. So pagkatapos noon, so yun yung parang tingin ng tao na nag-recant ako, hindi nila alam yung totoong nangyari na grabing pangharas sa amin. Pati nanay ko balak nilang patayin. So, the day after yata nun, tumawag hindi ako nagkakamali, kinontak niya si Attorney Raymond Fortune, kinontak ni Senator Lacson para pumunta sa opisina niya sa BGC. Tapos nung nandun kami, tinanong niya ako bakit ginawa ko yun. Sinabi ko nga dahil nga puro nga mga death threat yung natatanggap ko. So, tapos tinanggalan pa ako Sergeant at Arms. Sabi niya sa akin, tutulungan niya mabalik yung Sergeant at Arms ko. At baka pwede rin mailagay akong state witness. So, naibalik yung Sergeant at Arms ko nun. Pero yung state witness, hinarang ni Senator Gordon. Kaya ngayon, walang nakasuhan na customs, ako lang ang nakasuhan. Ang kinonvict nila sa akin na kaso itong drugs na to, wala talaga akong kinalaman. Yung mga bagay na may mga ebidensya, yung ginawa namin ng presentation ni Senator Lacson noon, yun yung mga taong walang kaso. Mga na-promote pa, narinig ko kay dito, kay Jimmy. So, ganun yung naging justice dito sa Pilipinas. Ayun nangyari sa amin. Is it not that the reason why your application for state witness was denied is because you recanted your statement against Pulong Duterte and Mans Carpio? Mr. Chair? Mr. Chairman, just an interjection, just full disclosure. Mr. Mark Taguba is a witness, one of the witnesses in my illegal drug smuggling case against Mr. Pulong Duterte and Small Abiliera and the others. And right now, Where is that pending, Senator? it's pending with the DOJ. It's still pending. It's due for preliminary investigation yet. Yes, ma'am. And as for his status as for the inclusion in the witness protection program, it's also pending, Mr. Chairman, and right now, I got word from his lawyer that he is receiving threats right now from some people involved in the case, and that's why I'm going to plead on his behalf that he would be temporarily transferred into the detention facility of the House of Representatives, just so we can protect him, Mr. Chairman. Mr. Chairman. Anyway, Mr. Chairman, the manifestation of former Senator Trillanes with regards to the request. No, I also personally talked to Mark Taguba just a few minutes ago. Mr. Chairman, we will just discuss it on the admin matters. Thank you, Mr. Chairman. Liwanagin ko lang, Mr. Chair. Of course, you testified before the Senate, no? Where you implicated Pulong Duterte and Mans Carpio. That is your first testimony. In first testimony po sa Senate, Yeah. Tama ba? That is your first testimony. ang first testimony ko po sa Senate, yung TARA system po. Yeah. But when did you start implicating Pulong Duterte and Mans Carpio?
Sa Congress na po yun. Congressional hearing. Oh, so there was an investigation also with the HOR. Yes. Okay. And then, after experiencing all those harassments that you mentioned, you recanted what you said before the House of Representatives. Yes, Your Honor. Tama. So this will be your third. Third? And as far as the implication of Pulong Duterte and Manscarpio are concerned, this is your third testimony. Your Honor, as far as I'm concerned, wala naman nagbago dito sa sinabi ko dito. Sa Yeah. iba. But there, you mentioned having recanted what you said in the first investigation because you're experiencing already a lot of harassments. Tama ba yun? Rika, wala po akong nirecant sa affidavit ko na kila Pulong Duterte po In ba? other words, your testimony has been similar to this since the HOR investigation until your application as state witness was denied, and Yes. up to this time that you're appearing before the Quad. Wala nagbabago. Wala pong nagbago, Your Honor. I understand. Mr. Chair? Mr. Chairman. Senator Trillanes? I was part of those who investigating in the Senate, and he during that press conference he just apologized to Pulong Duterte. He never recanted, and we clarified that in his next appearance in the Senate, Mr. Chairman, whether he is recanting anything from his earlier testimony. He replied in the negative, Mr. I have nothing further, Mr. Chair.